Mariel Rodriguez, pinagtawanan ng controversial na IV drip session sa Senado. Noong nakaraang linggo, napanood ni Mariel ang pagsasangguni sa Senado na pumasa sa ikatlong pagbasa ang Eddie Garcia Bill, na isinulat niya kasama ang kanyang asawang si Robin Padilla. Sa isang post ngayon na binura na sa Instagram, ibinahagi ni Mariel ang mga larawan ng kanyang sarili na nagko-conduct ng IV drip session sa opisina ni Robin habang naghihintay ng pagsisimula ng sesyon sa Senado. Makikita si Robin mismo sa isang larawan na nakaupo sa likod ng kanyang mesa habang si Mariel ay nagpo-pose para sa camera na may kanyang drip. Drip anywhere is our motto, hehehe, sabi ni Mariel sa caption ng binurang post. I had an appointment but I was going to be late so I had it done in my husband's office, hehe. I never miss a drip because it really helps in so many ways. Bagamat tinanggal na ang original na post, patuloy pa rin nagpapahayag ng kanilang opinyon ang mga internet users tungkol sa kilos ni Mariel sa ibang paraan. Sa Instagram post ni Mariel tungkol sa pagpasa ng Senado ng Eddie Garcia Bill, maraming users ang nagpahayag ng kanilang kritisismo at nagbigay ng mga pahayag na may kinalaman sa IV drip. Narito ang ilang komento. Pwede po ba sa utak ang glutadrip? Charis, ang komento ng isang user. Habang sinabi ng isa pa, drip pa more. Dapat sa utak mo nilagay. Ang iba ay mas masusing nagpahayag ng kanilang kritisismo tulad ng mga pahayag na nakakahiya sa glutadrip mo. Gluta pa more moms, may pang-gluta pero walang delikadesa. At you can have all the money in the world but you cannot buy decency. Sa ibang platform tulad ng X, dating Twitter, maraming mga Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pag-repost at screenshot ng gluta session. Samantala, nang hinanap ang kanyang pahayag ukol dito, sinabi ni Mariel sa bandera sa isang eksklusibong pahayag, oo nga, dami ko bashers. Binanggit din niya na bilang pagsunod sa mga basher, nagkaroon siya ng isa pang IV drip session habang nagla-live noong Biyernes, February 23. Sa puso ko, wala akong tinapakan ng kahit sinong tao. Kung may na-offend, sorry. Pero walang intensyon na maka-offend, aniya sa news outlet. Pagkatapos ng Eddie Garcia Bill, hinintay ko si Robin mga 9 PM na yun. Dagdag pa niya, sabay sabi na pinili niyang gawin ang IV drip session sa opisina ni Robin dahil na-late siya sa kanyang appointment sa drip services provider. Nagbigay rin ng pahayag si Robin. Inamin niyang nakakatuwa na naging political issue ito. Nagpasalamat naman si Mariel sa kanyang asawa sa isang Instagram post na sinasabing the best siya at so blessed siya na mayroon siyang asawa. Kung may nakita silang masama sa larawang iyon, humihingi ako ng paumanhin. Wala ako intensyon na magsalita ng masama, sabi ng pahayag ni Robin. Mahal ng asawa ko ang mag-promote na magandang itsura at mabuting kalusugan. Samantala, ang host, actress na si Mariel Rodriguez Padilla ay nagbigay ng reaksyon hingil sa kanyang controversial na intravenous infusion o IV drip session noong nakaraang linggo sa Senado. Iginiit niyang wala siyang masamang layunin sa oras na iyon. Mula noon ay humingi pa ng paumanhin para sa insidente. My intent was just to inspire others that even amid various activities or wherever they are, they can still prioritize their health by taking vitamins. Sabi ni Mariel sa isang inilabas na pahayag, I want to extend my sincerest apologies. We uphold the Senate's dignity and integrity. Thank you for your understanding. Sa isang kamakailang live selling sa kanyang Instagram, muling nilinaw ni Mariel ang controversial na IV drip session at ang mga dahilan kung bakit niya ito isinagawa sa Senado. Hi, Mami. Thank you. Huwag ka na mag-explain, Miss Ma. Mag-flex ka na lang dyan. Yes! Tama si Miss Grace. Kahit mag-explain si Miss Mariel sa mga hindi kilala talaga si Ma. Thank you, Bada! Ipinaliwanag ni Mariel na bilang isang full-time na ina at online seller, bihirang-bihira siya pumunta sa Senado. Subalit ginawa niya ito noong nakaraang linggo upang suportahan si Robin at ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill. Sinabi niya pagkatapos, sa loob ng ilang linggo na siya ay nagtatangkang magkaroon ng vitamin C drip, hindi glutathione, at ayon kay Mariel ay nangyaring mali ang naikalat ng maging viral ang issue. Sa orihinal na binurang post, hindi binanggit ni Mariel ang glutathione o vitamin C, kundi sinabi lamang niyang ang drip ay nakakatulong sa produksyon ng collagen, pagpapaputi, enerhiya, metabolismo at resistensya. Hindi ko naman intensyon na mambastos or whatever, my intention was to show that no matter how busy we are, dapat pinaprioritize pa rin natin ang paglalagay ng bitamina sa ating katawan. Mariing giniit ni Mariel. Inamin ng host actress na hindi niya naisip na may maliitang pagkakamali dahil nasa opisina ng kanyang asawa na itinuturing niyang ligtas na lugar.
Dahil sa negatibong reaksyon, agad na tinanggal ni Mariel ang kanyang mga post. Ang kumpanyang kasama ni Mariel sa session ay nagtanggal din ng video na ipinost sa Instagram. Inulit ni Mariel na hindi niya binanggit na nagtitake siya ng glutathione at ang tanging dahilan kung bakit niya isinagawa ang IV drip session sa Senado ay dahil na-schedule na niya ito sa kanilang bahay ngunit hindi pa siya makalabas ng gusali ng gobyerno kaya't mas pinili niyang gawin ito sa opisina ni Robin. Matapos ang mga paliwanag, bumalik si Mariel sa kanyang live selling. Yung mga gustong mag-hate pa dyan, okay go. Patuloy siya nagbabasa ng mga komento ng mga fans at napansin ang isang nag-compliment sa kanyang kwintas. Hinuhulugan pa, hindi pa fully paid, drops or other words, dripping, drip. Unang nabanggit ni Senate Ethics Committee Chairperson Senator Nancy Binay na nababahala siya sa kilos ni Mariel sa Senado. Sinasabi na ang insidente ay may kinalaman sa mga issue ng conduct, integrity, and reputation of the institution and matters that concern health and safety. Ano ang masasabi nyo sa isyong ito? Mali nga ba ang ginawa ni Mariel sa loob ng Senado? O di kaya ay masyado lang itong pinapalaki ng ilang tao dahil sa pamumulitika? I-comment nyo na yan sa ibaba. I-like at subscribe ang aming channel para updated kayo sa mga latest trending news from us. Thank you for watching!